Papurihan natin ang Diyos sa biyaya ng ika-7 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating parokya. Salamat sa Diyos! Viva la Virgen! Salamat din sa mahal na ina Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. 7 taong biyaya at pagtitiwala. 7 taong paglalayag, 7 taong pagpapahayag at pagpapadama sa ating lahat ng katapatan ng Diyos. Ang bilang 7, ang number 7, ay may kakaibang kahalagahan sa banal na kasulatan. Humigit kumulang 700 times na ito ay nababanggit mula sa 7 araw ng paglikha ng sanlibutan ayon sa aklat ng Henesis hanggang sa maraming 7 sa aklat ng pahayag. At kung lalagumin ang lahat ng pagpapakahulugan sa numerong 7, ito ay may kinalaman sa mga konsepto at kaisipan. Una, tungkol sa katapusan o pagtatapos, completion, at kaganapan, perfection. Ikalawa, tungkol sa paglaya at paghilom, na aking palagay ay talagang napapanahon sa ngayon. At ikatlo, ang katuparan ng mga pangako at panunumpa ng Diyos. 7 araw ng paglikha, 7 huling wika ni Jesus sa krus, at sa usapin ng kaganapan o pagiging perfect na siyang turo ng Panginoon. Maging ganap kayo dahil ang Ama ay ganap. Ipinamana ni Jesus ang pinakatanging panalangin na itinuro niya sa kanyang mga alagad. Ang Ama namin kung saan napapaloob ang 7 kahilingan. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Ikatlo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ikaapat, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ikalima, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ika-6, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At ika-7, iadya mo kami sa lahat ng masama. May 7 paraan ng pagpapakilala ang ginawa ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ayon kay San Juan bilang kaligtasan nating lahat. Ang kanyang pagpapakilala, ako ang tinapay ng buhay, mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 6, talata 35. Ako ang ilaw ng sanlibutan, sa Kabanata 8, talata 12. Ako ang pintuan, sa ika-10 kabanata, talata 9. Ako ang mabuting pastol, Kabanata 10, talata 11. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sa Ebanghelyo ayon kay San Juan pa rin, Kabanata 11, talata 25. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sa Kabanata 14, talata 6. At ako ang puno ng ubas, sa Kabanata 15, talata 5. May 7 sakramento. May 7 corporal works of mercy. May 7 spiritual works of mercy. All these are ways to perfection. Tungkol sa paglaya at paghilom o pagpapagaling. 7 tao ang pinagaling ni Jesus sa ika-7 araw o araw ng pamamahinga. Isang lalaking paralisado ang kamay, ang isang lalaking inaalihan ng demonyo sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos,
Kabanata 1, mga talata 23 hanggang 26, ang pagpapagaling sa biyanan ni Simon Pedro. Ang isang babaeng 18 taon nang inaagasan ng dugo, nakukuba na at hindi na makaunat. Ang isang lalaking may manas. Ang isang lalaking 30 taon nang may sakit doon sa Bethesda. At ay 7, ang lalaking ipinanganak na bulag. Sa kabanata 9, mga talata 1 hanggang 7 sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Patunay na ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling, humihilom, naglilinis at nagpapalaya. Tungkol sa kaganapan at katuparan ng pangako at panunumpa ng Diyos na napapaloob sa aklat ng pahayag, may 7 sulat para sa 7 simbahan na natatala sa aklat ng pahayag, mga kabanata 2 hanggang 3. Sa mga sulat na ito, tinitiyak ni Jesus sa bawat simbahan na kung ang mga kasapi nito ay magsisisi at magbabalik loob at mamumuhay ayon sa nais at turo ng Panginoon, ang bawat sambayanan ay tatanggap ng kaukulang ipinangakong gantimpala. 7 taon bilang pastoral center. 7 taon bilang isang ganap na parokya. Sa ating buhay bilang tao, kapag ang bata ay 7 taon na, grade 1 na siya. Kaya ngayon, parang grade 1 tayo, handang-handa ng matuto, handang-handa ng makinig, handang-handa ng magpakitang gilas sa unang guro. Now, let us learn from today's gospel. Napanood ko po at napakinggan ang video clip ng sharing ng ating unang kura paroko, si Father Percy Sapin. Sabi niya, hindi naging madali ang paglalayag, ang paglalakbay. Talagang naranasan ang kirot ng pagsilang, birth pangs. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, ang mga multong nasa lubong sa paglalayag at pag-usad ay nalagpasan, na pagtagumpayan, but not without sacrifice and pain. Nagkaroon ng katuparan ang minimithing pangarap, pananalangin at pagtitiwala sa Diyos, pagbabahaginan sa responsibilidad at maraming pagpapagal ang tinahak at dinanas. Nagpatuloy ang pagtuklas, ang pakikinig, ang paghuhubog para sa pagiging sambayanan, para sa paglilingkod. Nagpatuloy ang paglalayag. Gayon din naman sa panahon ng ikalawang kura paroko, si Father Dan Paraiso Jr. Maraming biyaya sa pagsasama-sama at pagbubuklod sa paglilingkod. And then there was this pandemic, a ghost that caught all of us by surprise. The pandemic has radically and drastically changed our way of life, and even deeper, our way of looking at things and in life in general. Mula sa napupunong simbahan, nawala ang mga tao, iilan lang ang nadating dahil nga pandemya. Tumugon sa panawagan ng panahon ang ating sambayanan. Hindi nagpabaya ang sambayanan sa pagkalinga sa mga higit na nangangailangan at nahihirapan ng dahil sa pandemya. Abot-abot na ayuda, and I was a witness to it. Nandun pa ako sa dating parokya, nakikita ko ng mga pictures, halos ang mga upuang iyan ay napupuno ng mga ayuda. Abot-abot na ayuda hanggang kaya. At sa kasalukuyan,
ramdam pa rin natin ang hagupit ng unos ng pandemya habang tayo ay naglalayag. Pilit at may tiwalang bumabangon. Umaasa sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang tulong, paghilom at paggabay. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay pagtitiyak na sa ating paglalayag, kalakbay at kasama natin ang Panginoon. Sa Ebanghelyo, nagmamadaling araw, bukang liwayway, mula sa pananalangin ng buong gabi, nagpakita si Jesus sa Kanyang mga alagad. Ang mga alagad ay nasa laot. Sinasalpok ang bangka ng mga alon sapagkat ito'y pasalungat sa hangin. This is always an eye-opener for us. There will be a lot of going against the current that will be required of us as a parish community. But in all these, Jesus manifests His powerful presence. Sa kabila ng mga hamon na ating haharapin, lagi nating aalalahanin, kasama natin ang Diyos. Magpapakita na naglalakad sa tubig ang Panginoon. But we may not always recognize the presence of Jesus because of fear or lack of trust, maybe because of selfishness and unavailability. Katulad ng mga alagad na nasa laot na inakalang si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig ay multo, nakita at nadama ni Jesus ang takot sa kanilang puso. Kaya agad siyang nagpakilala, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At pumasok na sa eksena si Pedro. Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Listen to what Peter says, kung talagang kayo iyan. This is a statement that denotes doubt, pagdududa, pag-aalinlangan. At ang kanyang pagdududa ay ihahayag ni Jesus sa katapusan ng Ebanghelyo. But just the same, Jesus summons Peter, halika. Kaya't lumunsad si Pedro at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. What a sight! What a miracle! Peter was able to walk on water like Jesus. But take note, he was able to walk towards Jesus because he was focused on Jesus, on reaching Jesus. Ngunit nagsimula siyang lumubog nang ang kanyang tuon, ang kanyang focus ay inagaw ng hangin, ng takot. Ang duda, ang takot, ang pagkawala ng focus ni Pedro kay Jesus ang nagpalubog sa kanya unti-unti. At this point, I see Peter as the church, as our parish community. Kapag namayani ang pag-aalinlangan at pagdududa, kapag ang takot ang namayani, lulubog tayo sa tubig. And so let us ask the Lord today to help us keep our eyes, our hearts and minds in all that we do, fixed and focused on Jesus. Let us focus and keep our eyes fixed on the Lord. Bilang grade 1, 7 years old, nakalunsad na po tayo sa tubig ng buhay bilang isang sambayanan. Ang ating bangka ay papalaot na.
But there is an ocean for us to tread on. Napakalawak ng ating lalakbayin. There is so much that we can do. Napakarami pa rin namang bagay na maaari nating matutunan sa pagiging sambayanan, sa paglilingkod, sa patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagsasama-sama at paglilingkod, sa pagiging mabuti at matapat na mga katiwala, sa pagkalinga sa kapwa, sa pakikinig lalo na sa pakikisangkot at sa pagbubuklod-buklod. My brothers and sisters, let not doubt and fear triumph in our hearts, in our service of God and His people. At these most challenging times of the pandemic, like Peter, we cry out for help. Sagipin ninyo ako, Panginoon. Sa kanyang pagsigaw, agad sumaklulo ang Panginoon. So let our faith and trust of Jesus, that He will stretch His hands to us at all times, be truly alive. Buhayin natin sa bawat isa ang pagtitiwala ng lubos sa Diyos habang tayo ay kumikilos at gumagaod sa tubig ng buhay, sa tulong, sa inspirasyon at sa pamamagitan ni Maria, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Mga kaparokya, let us look forward to more years of grace, armed with our full and unflinching trust in God. Habang nagsisimula tayo, para akong nagiging emosyonal. Sabi ko, baka plastik-plastikan, kasi ano ba naman ako, 5 buwan kasama kayo. But then, it is really true in my heart, coming from my heart. And I would like to assure you, I would work, I would be tired, but I will never complain again. And I wish that all of us, lay workers and parishioners, would be able to establish a real collaborative move for the parish. Not for anything that will make us be remembered later, but only for the Lord. Salamat sa inyong kabutihan at kagandahang loob. Salamat sa Diyos. Salamat sa mahal na Ina, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Amen.